Gobyerno, nagpaliwanag ukol sa inisyong gag order sa isinasagawang investigasyon. Hindi raw kasama sa utos ang pagbabawal sa media na mag-cover. Malacanang, dumistansya sa panukala sa Kongreso na magpatupad ng news blackout sa panahon ng mga crisis situation tulad ng naganap na hostage-taking tragedy. Ilang opisyal ng NBI pupunta ng Hong Kong para kunan ng pahayag ang mga nakaligtas sa madugong hostage-taking. Hong Kong authorities pinabulaanan na may anti-Philippine sentiments sa kanilang lugar. Pagtatanggal sa trabaho sa mga Pinay domestic helpers bunsod ng madugong hostage crisis, itinanggi rin. Mga empleyado ng MWSS tumatanggap ng taunang bonus na katumbas ng 25 buwang sahod sa kabila ng 3.2 milyong pisong pagkalugi ng ahensya noong 2008. Malaysia, mananatili pa ring third-party facilitator sa peace talks sa MILF. Pagkakabit ng iligal na koneksyon ng cable TV, ipinadedeklara sa Kongreso na krimen. Iglesia ni Cristo, ginugunita sa araw na ito ang unang anibersaryo ng pagkamatay ni INC Executive Minister Eranio K.R.D. Manalo. Lahat ng yan sa kabuuan ng iBalita. Magandang hapon. Ako po si Joy Maico. Ilang opisyal ng NBI pupunta ng Hong Kong para kunan ng pahayag ang mga nakaligtas sa madugong hostage-taking. Narito ang iBalita report ni Anthony Peña. Magtutungo sa Hong Kong ang ilang opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI para kunan ng pahayag ang mga survivors sa naganap na hostage-taking sa Carino Grandstand noong August 23. Ayon kay Justice Secretary Leila De Lima, wala nang magiging problema sa biyahe ng NBI team dahil nakipag-ugnayan na sila sa Hong Kong authorities. Tiniyak ni De Lima na pagbalik sa bansa ng mga NBI personnel ay agad niyang isa sa publiko ang resulta ng pakikipag-ugnayan ng NBI sa mga survivors. Una nang nagpalabas ng gag order si De Lima na nagsasabing tanging siya lang ang maaaring magpalabas ng anumang impormasyon na may kaugnayan sa naganap na hostage-taking para hindi na anya magkaroon ng magkakaibang pahayag ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nagdudulot lang ng kalituhan sa publiko. Sinabi ngayon ng kalihim na sa mga local reporters na lamang siya magbibigay ng updates hinggil sa status ng isinasagawang investigasyon sa nangyaring hostage crisis at hindi na raw siya magpapa-interview sa Hong Kong media. Kung naisaan niya ng mga ito na makakuha ng update sa isinasagawang investigasyon, maaari daw silang makakuha sa Hong Kong government dahil ina-update naman nila ito. Paliwanag ng kalihim, layo nitong mas maayos na mapamahalaan ang pagpapahayag ng impormasyon sa media at hindi magkaroon ng kalituhan sa publiko. Para sa iBalita, ako si Anthony Peña. Walang balak mag-inhibit si Interior and Local Government Secretary Jess Sobredo sa investigasyon ng binuong Fact-Finding Committee ukol sa madugong hostage crisis sa Carino Grandstand sa Luneta na ikinasawi ng 8 Hong Kong nationals. Ang detalye sa iBalita report ni Eden Suarez. Una nang kinwestiyon ni Congressman Ed Selagman ang pagkawalaan niya sa eksena ni DILG Secretary Jesse Robredo noong kainitan ng hostage drama, kaya paano anya iimbestigahan ng kalihim ang kanyang sarili kung miyembro ito ng Fact-Finding Committee. Ayon naman kay Robredo, mismong si Pangulong Benigno Aquino ang nagtalaga sa kanya at alam nito ang buong pangyayari noong panahon ng hostage crisis. Paliwanag pa ng kalihim ang magiging resulta ng investigasyon ng National Police Commission sa kasong administratibo laban sa mga sangkot na pulis sa palpak na pag-handle sa hostage crisis ay sa kanyang tanggapan babagsak. Kaya ibig sabihin po sa isang banda, yung prosecutorial aspect ng DOJ, kay Secretary De Lima po yun, yung administrative aspect po sa pulis, sa NAPOLCOM, DILG po yun. Nilinaw naman ni Robredo na hindi gag order sa isinasagawang investigasyon ang inisyu ng Department of Justice kundi nais lang daw ni Secretary Leila De Lima na isang point person lang ang magsasalita sa issue ng hostage crisis upang maiwasan ang pagkakaiba-iba ng pahayag ng mga opisyal ng PNP, DILG at DOJ. Pag ganyan ng ganyan, masisira yung investigasyon kasi iba-iba yung sinasabi. Samantala, inatasan ng DILG ang lahat ng mga local government units na isapubliko ang lahat ng kanilang mga financial transactions at budget reports para matiyak ang transparency sa pamahalaan. Ipinalabas ni Robredo ang direktiba sa idinaos na memorandum circular signing na dinaluhan ng mga kinatawan ng Leagues of Governors, Vice Governors at Mayors sa bansa.
Maaari niyang ipaskil ng mga LGU sa isang pampublikong lugar, i-publish sa mga pahayagan o ilagay sa website ang mga financial reports, bids and procurements at kinikita ng lokal na pamahalaan. Sinabi ni Robredo na dapat maging bukas sa publiko kung saan ginastos ang pondo ng kanilang mga lokal na opisyal, gayon din ang iba pang transaksyon na pinapasok ng mga ito. Hindi po ito parang reactive lang. Kung ayaw mo, wala. Kung ayaw mo, kami yung maghahanap, kami ang magpo-post. Sinuportahan naman ito ng civil society organizations at mga lokal na opisyal dahil na rin umano sa kanilang pagnanais na masugpo ang korupsyon sa lokal na pamahalaan. Kung gusto natin ng pagbabago, we really have to do something, and this is one way of starting it. We are all in this particular pursuit for a transparent and accountable governance. Wherein all local governments are required to post all these transactions within that local government. We hope that these efforts by the DILG will inspire other agencies of government to also institute transparency and accountable measures. Para sa iBalita, ako si Eden Suarez. Nilinaw ni Justice Secretary Leila De Lima na hindi kasama sa kanyang inilabas na gag order ang pagbabawal sa media na mag-cover ng mga inspeksyon na isinasagawa sa investigasyon ng nangyaring hostage-taking incident fiasco. Ayon kay De Lima, na tumatayo rin chairperson ng Incident and Review Committee kaugnay ng naganap na hostage-taking, ang kanyang inilabas na gag order kahapon ay limitado lamang sa mga premature statement mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na may kaugnayan sa isinasagawang investigasyon. Sabi ng kalihim na basta hindi nakakasagabal sa investigasyon o inspeksyon ay walang magiging problema sa media coverage. Kaugnay nito ay sinabi ni De Lima na natapos na ng Hong Kong Police ang isinagawa nitong inspeksyon sa Hong Tai Travel Bus kaninang alas 6 ng umaga. Nagulat ako nung biglang nagsara sila ng gate doon. Well, based on what I saw on the news, no, nagsara ng gate, nagsara ng pintuan, naglagay ng mga forces. That was never part of the that's not contemplated in the gag order. So the gag order I issued is still a gag order, but it's a limited one. Limited in the sense na ang pinagbabawal ko lang is yung premature and unauthorized disclosure by the investigative authorities, namely PNP, CIDG, SOCO, and NBI, of their findings or observations or results of their respective examinations or investigations, preliminary or otherwise. Ang iba pa mga balita sa aming pagbabalik. Hong Kong authorities pinabulaanan na may anti-Philippine sentiments sa kanilang lugar. Pagtatanggal sa trabaho sa mga Pinay domestic helpers bunsod ng madugong hostage crisis, itinanggi rin. Narito ang iBalita report ni Tammy De Leon. Pinabulaanan ng mga Hong Kong authorities na mayroong anti-Philippine sentiments sa kanilang lugar at itinanggi rin ng mga sabi-sabing tinatanggal sa trabaho ng kanilang mga amo ang mga Filipino roon para dito mailabas ang kanilang galit bunsod ng Manila hostage-taking incident fiasco.
Kumalat kasi sa may 200,000 Filipino na naroon sa Hong Kong na 30 Filipino domestic helper na ang tinanggal sa trabaho matapos ang madugong hostage crisis na nagwakas sa pagkamatay ng 8 Hong Kong tourists. Lalo pang tumindi ang takot ng mga Pinoy sa dating British Crown Territory nang mapaulat din na 3 Filipino ang pinatay sa Hong Kong noong nakaraang linggo. Sinabi naman ni Ngai Wing Chit, Deputy Secretary